Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Si Veteranong Biyahero guys, no? Basta't Pilipino, magaling yan. So guys, meron po akong napanood sa Reels, no? Scania G4 G410, no? Napanood ko, meron siyang mga estudyante, no? So kasama. Hindi ko lang alam sa mga automatic transmission yung kung magkaiba ba yung MAN, Scania at saka Mercedes-Benz, mga Actros, no? So guys, panuorin natin. Pag ikaw ay nasa open road na katulad ng expressway, dito ka na tayo, economy mode. Bakit? Sa economy mode kasi, kailangan mo na dyan, relax na yung market mo. Kasi open road ka na eh. So ano mangyayari dyan? From 1,200 to 1,300, nagpapalit na ng kambyada yan. Okay, nagpapalit daw ng kambyada yan. So, hindi mo pwedeng ipanghila sa economy mo. Kasi, nabubugbog yung iyong clutch lining. Diba? May clutch lining ka pa kasi. So, ang gagawin mo, si economy mode, pag yan ay nasa open road. Oo, yung talagang malayuan na. Bakit? Kasi si economy mode, yung RPM niya, relax na, at yung iyong kambyada nandun sa high gear lagi. Kasi kung tumaas ang kambyada niya, at kung tumaas RPM, kambyada na siya. Okay, okay. So kung relax siya, tama. yung bilis na yung kinaano mo. Ganun naman eh. So diyan mo na makukuha si economy mode. Pero pag ikaw ay paahon, okay, ito. ang kambyada mo lagi doon, laging automatic. Ay. Automatic ganun lagi. Pag ikaw ay nasa economy or standard. Kung gusto mo mag-manual, walang problema. Kung gusto mo mag-trip ng manual, walang problema. So, ayan na nga, guys, no? So, para magkaiba yata yung magkaiba sila sa sa MAN. Magkaiba sila sa MAN, no? Sa operating drive ng Matic, no? Transmission. Ganun pala yung Scania, no? Pag nasa ahonin, kailangan pala nakamatic ka, no? Or sabi nga niya, second option lang yung manual. So baliktad po dito sa MAN, no? Okay. Si Veteranong Biyahero guys, sa mga dinaanan kong mga kumpanya guys, MAN ang hawak ko na automatic, no? Ngayon guys, hindi ka bibigyan ng unit, hindi ka pa mamanihuin pag bagsak ka sa test drive at saka sa exam, no? So ngayon guys, ang nakita ko po doon, yung panghuli, di ba sabi niya mabilis magpalit ng kambyo yung RPM, yung 1,200 to 1,300, so ay magpalit siya ng kambyo. So pag ganun ang mangyayari guys, ito para lang sa akin, pero ito talaga yung ng MAN, no? Ito talaga yung advice. Sa Maribilis guys, sa Maribilis, sa Maribilis, aahon ka doon sa GN Power, no? Doon din yung test drive namin aahon ka doon. Halimbawa, kung nakamatic ka, pag nakamatic ka, usad ka pa lang ng bukana, aangat yung RPM, pag umangat yung RPM 12 to 13, magdadagdag siya ng kambyo, no? Pag magdadagdag siya ng kambyo, so ibig sabihin galing ng 4 papuntang 5, wala na, mamamatayan ka na dun, paahong guys, no? Pag nakamatic yun, diba? So ngayon, or bukana pa lang, tansyahin mo na yung RPM. Kasi pag yung RPM nakadiin ka lang lagi sa automatic, siyempre aangat yung RPM. Pag angat ng RPM ng lampas ng 1,300, 1,300, mag-reshuffle ngayon yung kambyo. So ibig sabihin, pwedeng paakyat, pwedeng pababa.
Di ba? Pwedeng mag-plus or pwedeng mag-minus. Di ba? So ngayon guys, yung katulad ng ahon na yun sa GN Power, hindi ubra yun guys. Sa MAN, hindi ubra. Oo, hindi ubra na magmamatik. Kasi nandun siya sa ano, nandun siya sa ano, sa tuktok. Pag nakaamoy ng RPM na lumampas, magsashuffle yung cambio, mag-minus siya or mag-plus. So ngayon, mabibitin ka, hindi po pwede. So kaya ko sinasabi, magkaiba pala yung matic sa Scania at matic sa MAN. Kasi ito sa aking na pagsiminaran doon sa MAN, sa pag drive tisa, no? Manual, lecture at saka actual. Guys, hindi po pwede mag-automatic ka pag nasa ahonin. Kasi magpalit siya ng cambio. Ang cost nun, mabibiting ka. Hindi in-advise na mag-matic sa ahonin. Klaro? Para sa mga MAN, ha? Iwan ko lang sa Scania. O, maraming nag-comment dun. Tama yan, sir. Ay, para sa ako, ha? Para sa akin. Subukan nyo rin, guys. Oo. Yung mga may hawak na mga matic, no? Na mga automatic transmission, subukan nyo rin, guys, no? Subukan nyo. Aahon kayo. Tapos i-matic nyo. O, tingnan nyo yung diferensya. O. Pag mag-matic, siyempre, pag umangat yung RPM ng 1,200 to 1,300, magpalit siya ng cambio. Nasa ahonin kayo. Parang ganito lang yun, guys. Parang ganito lang sa manual. Mas mainam kung manual yun. Halimbawa, manual yung unit ko, ha? Parang ganito lang din yun. Aahong ka ng banayad na nakasit yung cambio mo sa permis na isang gear lang. Yung gear na yung tiwala mo na itong ahon na to malalampasan niya. Huwag ka nang magpalit. Alam mo kung bakit? Dahil doon ka mabibitin. Di ba? Oh. Inaano ko lang, guys, ha? Pero hindi ko sinasabing gawin nyo itong ginagawa ko. Subukan nyo lang. Subukan nyo kung anong magiging kalalabasan. No? Pag sa MAN na matic at nasa ahonin, makakita ka ng ahon, automatic, lalo na't mataas na ahon, loaded ka, manual ka agad dyan, guys. Oo. Kasi magsisit. Ang pagpalit ng cambio, pwedeng itulak plus, pwedeng i-minus ng hatak. Ganun lang ang manual. Oo. Pag matic, hihintayin mo yung RPM na umangat 12 to 1300. 12 to 13. 1,200 to 1,300. Sabay magpalit siya ng cambio. Ngayon, kung tansyahin mo naman ang RPM, hindi rin po pwede. Dahil lalo na dito pa lang sa bungad, yung cambio na ay nasa kwarta. Katulad nung GN Power, hindi naman makaahon ng kwarta doon. Diba? So, hindi ko sinasabi na gawin mo yung sinasabi ko. Pero kung curious ka lang, pwede mo rin gawin para malaman mo kung anong diferensya. No? Basta ako, pag manual, pag automatic yung transmission ng hawak ko, pag nakakita ako ng ahon, i-manual ko para sureball ang ahon ko. Sa RPM, basta't hindi lang ako mag-over RPM, nandun pa rin ako sa green zone. Iyan yung sinasabi ko, guys, na green zone lang lagi ang palaban ko. Okay. Ito si Veteranong Biyahero, guys. Sir, saludo po sa'yo. Sir Miguel ata. Sir Miguel ba yun? Saludo po ako, sir, sa'yo. At sa lahat ng mga Pilipino driver kahit saan sulok man ng mundo. No? Magdasal, manalangin para po sa kaligtasan natin sa biyahe. Naway gabayan tayo ng mahal na Panginoon. Ito si Veteranong Biyahero, guys. No? Ang hashtag natin, Basta't Pilipino.
magaling yan. God bless guys, I love you po.